Isang kasal, dalawang taksil, isang pusong winasak. Habang si Maribel ay abala sa pagtahi ng sariling pangarap, sina Marco at Lucy ay abala sa paghabi ng kanilang kataksilan. Wala siyang kwenta maliban sa pera niya, ang bulong na dumurog sa kanyang mundo. Ngunit sa likod ng bawat pagluha, isang plano ang isinisilang. Mula sa abo ng kasinungalingan, paano siya babangon para bawiin ang lahat? Ano pa bang silbi niya? Isa lang siyang tangang hagdanan. Ang mga salitang iyon, binitawan na parang walang bigat, ay tumagos sa manipis na pader ng kanilang lumang bahay at sumaksak ng diretso sa puso ni Maribel. Nakatigil ang kanyang kamay sa hangin, ang karayom na may gintong sinulid ay ilang milimetro na lamang ang layo mula sa burda ng barong ni Marco. Ang barong na isusuot nito bukas para sa kanilang pamamanhikan. Ang barong na ilang gabi na niyang pinagpupuyatang ayusin, bawat tahi ay isang panalangin para sa kanilang kinabukasan. Ilang minuto pa lang ang nakalipas, ang katahimikan ng kanyang munting paggawaan ng libro ay napuno ng pag-asa. Ang amoy ng lumang papel at pandikit ay amoy ng mga pangarap. Ang bawat aklat na kanyang binubuo at nililinis ay tila isang pahina ng sarili niyang kwento ng pag-ibig. Kinuha niya ang isang lumang Amerikana ni Marco. Plinano niyang labhan iyon upang maging malinis ang lahat para sa malaking araw. At sa bulsa niyon, sa gitna ng mga hibla ng tela, may nakapa siyang isang papel na tila matagal nang nalimutan. Isang bank withdrawal slip. Nangunot ang kanyang noo. Ang petsa ay nung isang linggo lamang. Ngunit hindi iyon ang gumimbal sa kanya. Ito ay ang halaga. 150,000 piso. Ang eksaktong halaga ng ipon ng kanilang pamilya na inilaan para sa kasal at para sa pambili ng gamot ng kanyang ama. Bakit ito winidraw ni Marco nang hindi nagsasabi? Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Ngunit pilit niya itong iwinaksi. Baka may sorpresa lang ito para sa kanya. Baka may pinaglaanan itong mas mahalaga. Si Marco niya iyon. Hindi siya kayang lokohin ito. At sa kanya narinig ang tawanan mula sa kusina. Ang halakhak ni Lucy, ang kapatid na kanyang itinuring na parang sariling anak, na sinundan ng malambing na boses ni Marco. At ang mga sumunod na salita, ang tuluyang dumurog sa lahat. Konting tiis na lang, pagkatapos ng kasal, atin na lahat. Narinig niyang sabi ni Marco. Yung lupa sa probinsya, madali ko nang maisasalin sa pangalan ko kapag kasal na kami. Paano si ate? Tanong ni Lucy. Ang boses ay walang bahid ng pag-aalala. Tanging kuryosidad lamang. At doon binitiwan ni Marco ang hatol. Ano pa bang silbi niya? Isa lang siyang tangang hagdanan. Ginamit natin para makaakyat. At kapag nasa itaas na, iiwan na. Biglang nawala ng tunog ang paligid. Ang marahang pag-indayog ng kamay ng lumang orasan sa pader, ang malayong tahol ng aso, ang pagpatak ng tubig mula sa gripo. Lahat ay naglaho. Ang tanging naririnig na lamang ni Maribel ay ang matinis na ugong sa loob ng kanyang tainga at ang malakas na pagkabog ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang barong sa kanyang kandungan ay biglang bumigat. Ang tela ay naging magaspang sa kanyang balat. Ang amoy ng lumang papel at pandikit na dati nagbibigay sa kanya ng ligaya ay tila naging amoy ng pagkabulok. Ate, nandyan ka pala. Napaangat ang tingin ni Maribel. Nakatayo sa pintuan si Lucy, may dalang isang baso ng malamig na tubig. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay kasing tamis ng lason. Sa likod nito ay si Marco. Ang mga mata ay puno ng paglalambing na ngayon ay alam na niyang isang kasinungalingan. Mukhang pagod ka na, mahal, sabi ni Marco. Lumapit ito at marahang hinaplos ang kanyang balikat. Kami na sana ni Lucy ang gagawa niyan. Bawat pagdampi ng mga daliri nito sa kanyang balat ay tila nag-iiwan ng paso. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang isampal sa kanilang mga mukha ang resibo. Gusto niyang ibato ang barong na simbolo ng kanyang katangahan. Pero wala.
Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tila may bumikig sa kanyang lalamunan. Isang malaking buhol ng sakit at pagtataksil. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Bago pa nila mapansin, mabilis niyang itinago ang bank slip sa bulsa ng kanyang palda. "Okay ka lang, ate? Namumutla ka?" tanong ni Lucy. Ang kunwaring pag-aalala sa boses nito ay isang insulto. Pumikit si Maribel ng mariin. Medyo nahilo lang ako. Siguro sa pagod." Ang mga salita ay tila galing sa ibang tao. Ang boses niya ay basag at mahina. Sa isang iglap, nabitawan niya ang karinderya ng sinulid na hawak niya. Gumulong ito sa sahig na semento, nag-iwan ng gintong hibla na tila isang linyang gumuhit sa pagitan ng kanyang nakaraan at ng hinaharap na ninakaw sa kanya. Sinundan ng lahat ng kanilang mga mata ang paggulong nito hanggang sa tumigil ito sa paanan ni Marco. Walang emosyon itong pinulot ni Marco at inilapag sa mesa. "Magpahinga ka na, mahal," ulit nito at marahang hinalikan siya sa noo. "Kailangan mong maging pinakamaganda bukas. Malaking araw para sa atin." Tumango lamang si Maribel, hindi magawang salubungin ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang kanilang pag-alis, ang kanilang mga anino na naglaho sa dilim, at naiwan siyang mag-isa sa katahimikan ng kanyang winasak na mundo. Nakatitig siya sa barong. Ang isang tahi na hindi niya natapos ay tila isang sugat na nakanganga. Paano? Paano niya haharapin ang umaga? Dala-dala ang isang pusong basag sa ilalim ng isang ngiting buo. Ang malamig at matigas na pakiramdam ng papel ng resibo sa kanyang bulsa ang gumising kay Maribel kinaumagahan. Mas maaga pa sa sikat ng araw. Hindi siya nakatulog. Bawat pagpikit niya ay nagbabalik sa kanyang isipan ang boses ni Marco, ang halakhak ni Lucy, ang mga salitang humahati sa kanyang pagkatao. Dahan-dahan siyang bumangon, iniingatang hindi makalikha ng anumang ingay. Ang bawat sulok ng bahay na dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay tila naging isang hawla. Ang bawat gamit ay isang paalala ng mga kasinungalingang kanyang pinaniwalaan. Pumunta siya sa kusina, umaasang makahanap ng kaunting katahimikan, ngunit natigilan siya sa kanyang nakita. Nakaupo na roon ang kanyang ama, si Tatay Lito, habang marahang hinihigop ang kanyang mainit na kape. Ang mukha nito ay may ngiti, isang nangiting hindi nakikita ni Maribel sa loob ng maraming buwan. Sa tabi ng kanyang tasa, nakahanay ang mga gamot nito para sa puso. "Anak, ang aga mo yata," bati ni Tatay Lito. Ang boses ay puno ng sigla. "Hindi ka na siguro makapaghintay para mamaya ano?" Ang mamanhikan na rin sa wakas, ang binata ni Remedios. Isang matalim na kirot ang naramdaman ni Maribel. Ang kagalakan sa mukha ng kanyang ama ay isang salamin ng sarili niyang nawalang pangarap. Paano niya sasabihin ang katotohanan? Ang balitang ito ay hindi lang sisira sa mga pangarap ng kanyang ama. Maaari itong sumira sa puso nito sa literal na paraan. Doon, sa harap ng kanyang nagagalak na ama, gumawa siya ng isang desisyon na kasing bigat ng buong mundo. Hindi pa ngayon, hindi pa niya sasabihin, pilit siyang ngumiti. "Opo, Itay, medyo kinakabahan lang po." Ang pagsisinungaling ay dumulas sa kanyang mga labi na parang langis, madulas at marumi. Maya-maya pa, ang kusina ay napuno na ng ingay. Dumating si Marco, dala ang isang supot ng mainit na pandesal, at si Lucy, na agad nagtimpla ng kape para sa lahat. Ang kanilang pag-arte ay perpekto. Si Marco, ang perpektong magiging manugang, na magalang na nagmano sa kanyang ama. Si Lucy, ang perpektong kapatid na inaasikaso ang lahat para silang isang masayang pamilya mula sa isang pelikula. "Hayaan mo na yan, ate. Kami na ni Marco ang bahala rito. Magpaganda ka na lang para sa pamamanhikan," sabi ni Lucy habang inaagaw sa kanya ang mga plato. "Tama si Lucy, mahal. Relax ka lang. This is your day."
Dagdag ni Marco at hinawakan ng kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Ang init ng kamay nito ay nanunuot at kinailangan ni Maribel ang lahat ng kanyang lakas para hindi bawiin ang sariling kamay. Dumating si Aling Remedios na tila isang reyna. Ang tindig ay matikas at ang mga mata ay mapanuri. May dala itong isang paper bag mula sa isang mamahaling department store. "Lucy, iha, ito pala ang pasalubong ko sa'yo," sabi nito. Iniabot ang regalo kay Lucy na may kasama pang halik sa pisngi. "Bagay na bagay sa'yo yan." Pagkatapos ay bumaling ito kay Maribel. Walang regalo, walang halik. Isang matalim na tingin lamang mula ulo hanggang paa. "Oh Maribel, nandyan ka pala. Ayusin mo ang sarili mo mamaya ha. Ayokong mapahiya ang anak ko sa mga kamag-anak natin." Ang bawat salita ni Aling Remedios ay isang parinig, isang paalala na sa mata nito, si Maribel ay hindi sapat, na siya ay isang swerte lamang. Hindi na nakatiis si Maribel. Kailangan niyang malaman. "Marco," sabi niya, sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. "Naalala ko lang, yung ipon natin sa bangko, na-check mo na ba kamakailan?" Nakita niya ang bahagyang paninigas ng panga ni Marco. Isang kislap ng gulat sa mga mata nito bago ito mabilis na ngumiti. "Bakit mo naman naitanong, mahal? Siyempre, nandoon pa yon. Huwag kang mag-alala. Ligtas ang pera natin." Hinawakan nito ang kanyang pisngi. "Ay naku, baka stressed ka lang talaga sa kasal. Huwag kang masyadong mag-isip. Nawawalan ka na ba ng tiwala sa akin?" Ang mga salitang iyon ay isang sampal. Binaliktad nito ang sitwasyon. Siya pa ngayon ang nagdududa. Siya pa ang may problema. Isang perpektong gaslighting. Natahimik na lamang siya. Tumayo siya at nagsimulang maghugas ng mga plato. Nakatalikod sa kanila para itago ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Ang kanilang masayang usapan ay tila mga bubuyog na umuugong sa kanyang paligid, ngunit wala siyang maintindihan. Nang biglang may nahagip ang kanyang mata. Isang tasa na may maliit na basag malapit sa hawakan. Ito ang paboritong tasa ng kanyang ina. At nang mabasag ito noon, maingat niya itong pinagdikit-dikit. Pinag-aralan niya kung paano ito gagawin sa kanyang trabaho. Mula sa malayo, mukha itong buo. Perpekto. Pero kung tititigan mong mabuti, makikita mo ang mga guhit ng pagkasira, ang mga pilat na hindi na kailanman mabubura. Hinawakan niya ang tasa. Ang mga daliri niya ay marahang dumadampi sa pinagdikitan. Tulad ng tasang ito, naisip niya. Mula sa labas, kailangan niyang magmukhang buo. Kailangan niyang ngumiti. Kailangan niyang magpanggap. Ngunit sa loob, basag na siya at hindi niya alam kung kaya pa ba niyang ayusin ang sarili niyang mga piraso. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa kanyang kama, narinig niya ang mga bulungan sa labas ng kanyang silid. Boses ni Lucy. Hindi niya maintindihan ang lahat ng sinasabi nito, ngunit narinig niya ang pag-iyak. Dahan-dahan siyang bumangon at sumilip sa maliit na siwang ng pinto. Nakatalikod si Lucy sa pasilyo, hawak ang telepono. "Hindi ko na kaya. Nahihirapan na ako." Hikbi nito. "Kailangan na nating bilisan. Baka may malaman na siya." Isang malamig na takot ang biglang bumalot kay Maribel. Sino ang kausap nito? Kung hindi si Marco, sino pa ang kasabwat nila? At ano ang ibig sabihin nitong bilisan? Kinabukasan, sinubukan ni Maribel na ibaon ang sarili sa trabaho. Ang kanyang munting paggawaan ay ang tanging lugar kung saan nararamdaman niyang siya pa rin ang may kontrol. Dito, ang mga sirang pahina ay kaya niyang buuin. Ang mga kupas na salita ay kaya niyang palitawin. Ang bawat kilos ng kanyang kamay ay may layunin. Isang kaibahan sa kanyang buhay na biglang nawalan ng direksyon. Ang pag-iyak ni Lucy sa telepono kagabi ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Sino ang kausap nito? Anong kailangan nilang bilisan?
Ang mga tanong ay mga multo na bumabagabag sa kanya. Isang ugong ng isang malakas na makina ng sasakyan ang pumutol sa katahimikan ng kanilang kalye. Hindi ito tunog ng karaniwang tricycle o jeep. Mula sa kanyang lumang kapis na bintana, nakita ni Maribel ang isang itim at makintab na sasakyan na huminto sa tapat ng kanilang shop. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang lalaking matikas ang tindig. Nakasuot ng isang madilim na suit na tila hindi nababagay sa maalikabok nilang lugar. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng kanyang shop. Isang maliit na kampana ang tumunog, hudyat ng pagdating ng isang customer. Ang lalaki ay may dalang isang malaking aklat na maingat na nakabalot sa isang telang seda. Mayroon itong malamig na aura at ang mga mata nito ay matalim. Tila sinusuri ang bawat sulok ng kanyang paggawaan. Magandang umaga. Bati ni Maribel. Pinilit na maging profesional ang kanyang tono. Ikaw ba si Maribel de la Cruz? Tanong ng lalaki. Ang boses ay direkta at walang emosyon. Ako nga po. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Inilapag ng lalaki ang aklat sa kanyang mesa. Elijah Serrano. Pagpapakilala nito. I need this restored. It's an old family ledger. It's very important. Maingat na inalis ni Maribel ang telang nakabalot dito. Ang ledger ay makapal. Nababalutan ng balat na may mga lamat na ng panahon. Ang mga pahina sa loob ay naninilaw na at marupok. Ngunit ang sulat kamay sa mga ito ay malinaw pa rin. Isang amoy ng kasaysayan ang humalimuyak mula rito. Ang ganda. Bulong ni Maribel. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumadampi sa ibabaw nito. Kailangan ng masusing pag-iingat dito. Matatatanggal natin ang mga mantsa, mapapatibay ang spine, at maproprotektahan ang bawat pahina. Habang ipinapaliwanag niya ang proseso, napansin ni Maribel na nakatitig sa kanya si Elijah. Ngunit hindi ito isang tingin ng paghanga, kundi isang tingin ng masusing pag-aaral. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng bahagyang kaba. Habang maingat niyang binubuklat ang mga unang pahina ng ledger, isang pangalan ang nakakuha ng atensyon ni Elijah. Nakasulat sa isang entry na may petsang 30 taon na ang nakalilipas. Utang na loob kay Ginoong Lito de la Cruz, si Tatay Lito, ang pangalan ng kanyang ama. Nakikita ni Elijah ang pagbabago sa mukha ni Maribel nang mabasa niya ang pangalan. Tumingin ito sa kanya, nagtataka. Ngunit para kay Elijah, tila may isang pamilyar na kwerdas na kumalabog sa kanyang alaala. Naalala niya ang mga kwento ng kanyang yumaong ama tungkol sa isang simpleng may-ari ng bookshop na tumulong sa kanila noong panahong malapit nang bumagsak ang kanilang negosyo. Isang tulong na walang hinihinging kapalit. Isang utang na loob na hindi kailanman nabayaran ng sapat. Tumingin siya kay Maribel sa babaeng nasa harapan niya na may bakas ng lungkot sa mga mata at biglang nag-iba ang lahat. Hindi na lamang ito isang simpleng transaksyon. Mahal, nandito ka lang pala. Ang malakas na boses ni Marco ay biglang pumasok sa eksena. Sinisira ang tahimik na sandali. Lumapit ito kay Maribel at may kayabangang inakbayan siya. Hinalikan siya sa pisngi. Sinong bisita mo? Si Mr. Serrano, isa siyang kliyente, sagot ni Maribel. At hindi nakaligtas sa matalas na paningin ni Elijah ang isang bahagyang pagigtad ng balikat ni Maribel. Isang mabilis na pag-iwas ng tingin na hindi ginagawa ng isang taong masaya sa yakap ng kanyang kasintahan. Customer. Sige, mahal, aalis na kami ni Lucy. May aasikasuhin lang kami para sa kasal. Sabi ni Marco. Mr. Serrano, mauna na kami. Pinanood ni Elijah ang kanilang pag-alis. Pinanood niya kung paano pilit nang ngumiti si Maribel. At nakita niya ang lamat sa likod ng ngiting iyon. Ang parehong lamat na nakikita niya sa mga lumang aklat. Isang bagay na pilit pinagtatakpan, ngunit naroon pa rin. Pinili niyang huwag munang banggitin ang tungkol sa kanilang nakaraan. Kailangan muna niyang mag-obserba. Babalikan ko ito pagkatapos ng 1 linggo.
Sabi na lamang ni Elijah, iniwan ng Ledger sa pangangalaga ni Maribel. Nang makaalis na ang sasakyan ni Elijah, naiwan si Maribel na muling mag-isa. Ang presensya ng estranghero ay nag-iwan sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Ngunit ang pag-iisip na yon ay agad na putol nang maramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang telepono sa bulsa. Kinuha niya ito. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi rehistrado. Binuksan niya ito. 5 salita lamang ang nakasulat, ngunit sapat na yon para manlamig ang kanyang buong katawan. Mag-ingat ka sa kanila. May nakamasid. Napatingin siya sa labas, ngunit wala na ang itim na sasakyan. Wala nang ibang tao sa kalye. Tanging ang pamilyar na tanawin lamang. Sino? Sino ang nagpadala nito? Si Elijah ba? O mayroon pang ibang nakakaalam ng kanyang impyerno? Bakit ba ang hilig mong maghinala, Maribel? Hindi mo ba nakikita lahat ng sakripisyo ko para sa future natin? Ang mga salitang yon ni Marco ay binitawan ng may halong pait. Tila ba siya ang biktima at si Maribel ang naggagawa ng kwento? Nakatayo sila sa gitna ng kanilang munting sala. Ang ilaw mula sa bumbilya ay tila lalong nagpapatingkad sa pagod sa mukha ni Maribel. Inihanda ni Maribel ang paboritong hapunan ni Marco, ang sinigang na baboy na saktong-sakto ang asim, ang ulam na dati ay nagbibigay sa kanila ng init at saya. Ngunit ngayong gabi, ang amoy ng sinigang ay tila nakakasuka. Bawat hiwa niya ng gulay kanina ay tila paghiwa rin sa sarili niyang puso, ngunit tiniis niya. Ginawa niya ito dahil gusto niyang bigyan ng huling pagkakataon si Marco na magsabi ng totoo. Nagtanong lang ako tungkol sa pera, Marco. 150,000 ang nawala sa account. Ipon yun ni tatay para sa operasyon niya kung sakali at para sa atin. Mahinahong sabi ni Maribel, kahit na ang totoo ay nanginginig na ang kanyang buong pagkatao. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat paghinga niya ay tila may nakabara na tinik. Para sa atin ni ngayon, inilipat ko lang sa isang investment para lumago. Ang hirap sa'yo. Wala kang tiwala. Masyado kang praning, Maribel. Baka dahil yan sa mga lumang aklat na hinaharap mo araw-araw, nagiging makaluma na rin ang takbo ng utak mo. Mabilis na sagot ni Marco. Ang boses nito ay tumaas ng bahagya. Isang paraan ng pananakot upang manahimik siya. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Aling Remedios, kasunod si Lucy. Ang dalawa ay tila galing sa isang masayang lakad. May bitbit pang mga supot ng binili nilang gamit. Ano na naman itong naririnig ko? Maribel, hanggang dito ba naman ay pag-aawayan niyo ang pera? Ang boses ni Aling Remedios ay puno ng panghuhusga. Lumapit ito sa hapagkainan at tiningnan ang ulam na inihanda ni Maribel. Sinigang na naman. Wala na ba tayong ibang pwedeng kainin? Napakaswerte mo na nga at itong anak ko ay tapat sa'yo. Tapos sisingilin mo pa sa bawat sentimong ginagastos niya. Pero Aling Remedios, pera po ni tatay yun. Hindi natapos ni Maribel ang kanyang sasabihin. Pera ni Lito? Utang na loob, Maribel. Ang dami nang naitulong ng anak ko sa pamilya niyo. Kung hindi dahil kay Marco, baka matagal nang nagsara ang bulok niyo na bookshop. Huwag mong ipamukha sa amin ang ilang libong yan na para rin naman sa ikabubuti niyo. Putol ni Aling Remedios habang marahas na inilalagay ang kanyang bag sa upuan. Tumingin si Maribel kay Lucy, umaasang makakahanap ng kakampi. Ngunit si Lucy ay yumuko lamang, nagkunwaring abala sa pag-aayos ng kanyang buhok. Ate, tama na siguro yan. Nakakapagod din kasing makinig sa paulit-ulit na sumbatan. Trust Marco, he knows what he's doing. Naramdaman ni Maribel ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang bawat salita nila ay tila mga hollow blocks na unti-unting itinitambak sa kanyang dibdib hanggang sa hindi na siya makahinga. Ang nakabibinging katahimikan na sumunod ay mas masakit pa sa anumang sigaw. Pinanood niya silang tatlo na magsimulang kumain, tila ba wala siyang halaga, tila ba siya ay isang hangin na dumaan lamang. Tumalikod si Maribel at naglakad patungo sa kanyang silid. Ang bawat hakbang niya ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog.
Pumasok siya sa loob at isinara ang pinto. Ngunit bago pa man niya ito tuluyang maisara, may nakita siyang isang bagay na nalaglag mula sa bag ni Marco na iniwan nito sa sofa. Isang maliit, pulang velvet na kahon. Dahan-dahan, sa kabila ng takot na baka mahuli siya, lumabas si Maribel at pinulot ang kahon. Binuksan niya ito sa ilalim ng madilim na pasilyo. Isang kumikinang na gintong kwintas ang tumambad sa kanya. May pendant na hugis puso. Napakaganda. Napakamahal. Isang mapait na nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ito ba ang investment na sinasabi ni Marco? Ito ba ang dahilan kung bakit nawala ang pera para sa gamot ng kanyang ama? Ngunit ang mas masakit na katotohanan ay alam ni Maribel na hindi para sa kanya ang kwintas na ito. Dahil noong nakaraang linggo, narinig niyang binanggit ni Lucy kung gaano nito kagusto ang eksaktong disenyo na ito. Ibinalik niya ang kahon sa loob ng bag ni Marco. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Sa halip, isang malamig na determinasyon ang nagsimulang mamuo sa kanyang puso. Nang gabi ring iyon, habang ang lahat ay himbing na sa pagtulog, kinuha ni Maribel ang kanyang luma at punit-punit na notebook. Sinimulan niyang isulat ang bawat detalye, bawat halaga, bawat kasinungalingan. Tulad ng pagpapanumbalik niya sa mga pahina ng isang sirang aklat, sisimulan na rin niyang pagtagni-tagniin ang ebidensya ng kanilang pagtataksil. Ngunit isang bagay ang hindi niya maalis sa kanyang isipan, ang misteryosong text message. Mag-ingat ka sa kanila, may nakamasid. Sino ang nakakakita sa lahat ng ito? At hanggang kailan niya kayang dalhin ang maskara ng isang tangang biktima bago siya tuluyang lamunin ang sarili niyang galit? Minsan, ang pinakamatibay na pandikit ay hindi sapat para pagdugtungin ang mga bagay na sadyang durog na. Bulong ito ni Maribel sa sarili habang nakatitig sa isang pahina ng lumang ledger ni Elijah Serrano. Ang kanyang mga kamay, na dati ay kasing tatag ng mga haligi ng kanilang shop, ngayon ay hindi mapigilan ang panginginig. Ang bawat hibla ng papel na kanyang hinahawakan ay tila nagpapaalala sa kanya ng sarili niyang buhay, manipis, marupok, at madaling mapunit sa isang maling galaw. Mag-isa siya sa shop. Ang katahimikan ay mabigat. Tila may sariling timbang na pumipigas sa kanyang dibdib. Kanina lamang, bago siya umalis ng bahay, nakita niya si Lucy na suot ang pulang kwintas na nakita niya sa bag ni Marco. Regalo ng isang secret admirer, ang sabi ni Lucy, habang nakangiti ng nakakaloko. Habang si Marco ay nakatingin lamang sa malayo, nagpapanggap na walang kinalaman. Ang sakit ay hindi na lamang isang emosyon. Ito ay naging isang pisikal na bigat na nagpapahirap sa bawat paghinga niya. Isang maling galaw at ang scalpel na hawak niya ay dumulas. Hindi nito napunit ang lumang papel, ngunit naramdaman ni Maribel ang isang matalim na hapdi sa kanyang hintuturo. Isang maliit na hiwa. Isang patak ng pulang dugo ang lumabas at mabilis na tinanggap ng puting tela sa kanyang mesa. Doon, sa gitna ng amoy ng alikabok at kemikal, biglang bumigay si Maribel. Binitawan niya ang kanyang mga kagamitan. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang nayon at ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng umagos. Walang tunog, walang hikbi. Tanging ang mainit na daloy lamang ng tubig sa kanyang mga pisngi na tila nanggagaling sa isang balon ng pait na walang hangganan. The paper can't handle too much moisture. It will warp. Ang malamig at baritonong boses ni Elijah ay bumasag sa katahimikan. Hindi narinig ni Maribel ang pagpasok nito. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga mata gamit ang likod ng kanyang palad, ngunit huli na ang lahat. Nakatayo na si Elijah sa tapat ng kanyang mesa. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanyang mga namumulang mata. I'm sorry, Mr. Serrano. Hindi ko po kayo narinig. Basag ang boses ni Maribel. Pilit siyang tumayo para ayusin ang kanyang sarili, ngunit ang kanyang panghihina ay halata. Hindi sumagot si Elijah. Sa halip, kinuha nito ang isang malinis na panyo
mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Maribel. Your father, Lito de la Cruz, was a strong man. He saved my father's life, not just his business. I don't think he raised a daughter to hide in the dark and cry over people who don't deserve her tears. Napatigil si Maribel. Ang pagbanggit ni Elijah sa kanyang ama at ang direktang pagpuna sa kanyang sitwasyon ay tila isang kuryenteng gumising sa kanyang diwa. Paano niyo po nalaman? I have eyes, Maribel, and I have resources. Seryosong sabi ni Elijah. Lumapit ito ng bahagya. Sapat na para maramdaman ni Maribel ang awtoridad at proteksyon na dala ng presensya nito. Nakita ko ang lalaking kasama mo nung isang araw. He's a liability. At ang kapatid mo, she's not who you think she is. Ang mga salitang yon ay tila mga huling piraso ng puzzle na nabuo sa isipan ni Maribel. Bakit niyo po ito ginagawa? Bakit niyo ako tinutulungan? Utang na loob. Simpleng sagot ni Elijah. Ang pamilya ko ay may malaking atraso sa pamilya mo at hindi ako papayag na ang anak ng taong tumulong sa amin ay babastusin at lolokohin lang ng mga taong walang kwenta. I don't just restore ledgers, Maribel. I restore balances. And right now, your life is out of balance. Huminga ng malalim si Maribel. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Ang pader na itinayo niya ay unti-unti nang nagkakaroon ng bitak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa sakit, kundi dahil sa pag-asa. Ano pong dapat kong gawin? Tanong niya. Ang kanyang boses ay mayroon ng bahid ng determinasyon. Don't fight them with emotions. Fight them with facts. Sabi ni Elijah habang inilalapag ang isang maliit na digital folder sa mesa. Inside this is the trail of the money Marco took. He didn't invest it. He gambled some, and he spent the rest on gifts for your sister. But there's more. There's a reason why they are in a hurry to get married. Naramdaman ni Maribel ang panlalamig ng kanyang batok. Ano yun? Tinitigan siya ni Elijah ng diretso sa mga mata. The land title of your father's property in the province. It's not just a simple piece of land. It's part of a major development project. If Marco marries you, he gets the legal right to sell it. That is their ultimate goal. Napahawak si Maribel sa gilid ng mesa. Ang katotohanan ay mas masahol pa sa kanyang inaakala. Hindi lang pala puso niya ang gustong saktan ng mga ito, kundi ang kinabukasan ng kanyang ama. I will help you, Maribel. But you have to promise me one thing, dagdag ni Elijah. You have to be the one to deliver the final blow. You have to be strong enough to see them fall. Tumango si Maribel. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom na sa ilalim ng mesa. Pangako. Habang paalis si Elijah, lumingon ito sa kanya sa huling pagkakataon. By the way, Maribel, your shop is being watched, not just by me. Be careful who you trust. Even those who bring you food at night. Naiwan si Maribel na puno ng katanungan. Ngunit habang tinitingnan niya ang digital folder sa kanyang mesa, alam niyang wala nang balikan. Ang unang bitak ay nangyari na. At mula rito, sisimulan na niyang wasakin ang bawat kasinungalingan na binuo nila sa paligid niya. Ngunit ang huling babala ni Elijah ay tila isang tinik na bumaon sa kanyang isipan. Sino pa ang nagmamasid sa kanya? At ano ang ibig sabihin ni nito tungkol sa pagkain na dinadala sa kanya sa gabi? Ang pinakamasakit na katotohanan ay hindi ang mismong kasinungalingan, kundi ang katotohanang kaya kang saktan ng mga taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong buhay. Nakatitig si Maribel sa digital screen ng tablet na ipinahiram ni Elijah. Ang asul na liwanag nito ay tumatama sa kanyang mukha, nagpapakita ng mga linyang hindi lamang bunga ng edad, kundi ng mga gabing walang tulog. Sa loob ng folder na yon, nakita niya ang mga bank transfer records. Hindi lang pala basta withdraw ang pera. Inilipat ito ni Marco sa isang bagong bukas na account. Isang account na nakapangalan kay Lucy Manansala, ang kanyang kapatid. Ang sanggol na dinala ng kanyang ama sa bahay noong siya ay 10 taong gulang pa lamang.
Ang batang binihisan niya, pinakain at pinag-aral sa abot ng kanyang makakaya. Ang bawat sentimo na inilipat ni Marco ay tila isang hibla ng kanilang pagsasama na sadyang pinutol at itinapon. Huwag mong hayaang lamunin ka ng galit, Maribel. Gamitin mo ito. Mahinahong sabi ni Elijah. Nakaupo ito sa tapat niya, ang mga kamay ay magkasalikop sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang presensya ay tila isang matatag na pader sa gitna ng nagngangalit na bagyo sa loob ng puso ni Maribel. Bakit, Elijah? Bakit kailangang sa kapatid ko pa? Ang tanong ni Maribel ay halos pabulong na lamang, punong-puno ng pait. Ang kasakiman ay walang pinipiling relasyon. Para kay Marco, si Lucy ay isang kasangkapan. Para kay Lucy, ikaw ang hadlang sa buhay na sa tingin niya ay nararapat para sa kanya. Paliwanag ni Elijah. But look at this. This is your first victory. Itinuro ni Elijah ang isang dokumento sa screen. Isa itong digital copy ng isang luma at selyadong dokumento mula sa Land Registration Authority. Ito ang titulo ng lupa sa probinsya. Marco tried to forge your father's signature to start the transfer process. Pero dahil sa sakit ng tatay mo, hindi niya nakuha ang saktong pirma. The transaction is flagged. He's waiting for the wedding because once you're his wife, he can claim power of attorney over your family's assets, including your father's medical decisions. Naramdaman ni Maribel ang isang matinding kilabot. Ang kasal na inaakala niyang simula ng kanyang ligaya ay ang pintuan pala patungo sa kamatayan ng dangal ng kanyang pamilya. Ano ang susunod nating gagawin? Tanong ni Maribel. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita na ng isang bagong uri ng tapang. Gather more physical evidence. I need you to find the original papers he's hiding. He probably has a safe or a hidden folder sa bahay niyo. And more importantly, observe. Start noticing the small things, sabi ni Elijah. Sandali itong tumigil at tiningnan ang isang supot ng merienda na nasa gilid ng mesa ni Maribel. Speaking of small things, yung pagkain na dinadala ni Lucy sa'yo gabi-gabi, anong ginagawa mo rito? Kinakain ko. Sinasabi niya kasi na pampatulog daw yun para hindi ako masyadong ma-stress sa kasal. Sagot ni Maribel. Nangunot ang noo ni Elijah. Huwag mo nang kakainin yon. I'll have it tested. Hindi ko sinasabing lason yun, but based on my investigation, Marco has been buying sedative-type supplements recently. They want you compliant, Maribel. They want you tired and easy to manipulate. Napahawak si Maribel sa kanyang lalamunan. Ang bawat gabing nakaramdam siya ng matinding antok pagkatapos uminom ng gatas o kumain ng merienda na dala ni Lucy ay biglang nagkaroon ng nakakatakot na paliwanag. Tumayo si Elijah at lumapit sa kanya. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Maribel ang init ng kamay nito nang marahan nitong hawakan ang kanyang braso. You are not a victim anymore. You are an investigator now. Every smile you give them is a trap you set. Every yes you say is a step closer to their downfall. Salamat, Elijah. Bulong ni Maribel. Be home before dark. I'll be watching from the car outside. Text me if anything feels wrong. Bili ni Elijah bago ito lumabas ng shop. Nang makauwi si Maribel, sinalubong siya ng mabangong amoy ng nilulutong hapunan. Si Marco ay masayang naglilinis ng sala, habang si Lucy ay nag-aayos ng mga bulaklak sa mesa. Para silang isang larawan ng perpektong pamilya. Ate, buti dumating ka na. I made your favorite champorado for merienda. May gatas na rin ito para masarap ang tulog mo mamaya. Masayang bati ni Lucy. Ang mga mata nito ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Tumingin si Maribel sa champorado. Tumingin siya kay Lucy at pagkatapos ay kay Marco na kumaway sa kanya nang may matatamis ng ngiti. Naramdaman niya ang pamilyar na pangungulila sa kanyang dibdib, ang pagnanais na sana ay mali ang lahat ng nalaman niya. Ngunit nang mahawakan niya ang panyo ni Elijah sa loob ng kanyang bulsa, ang pangungulilang iyon
ay agad na palitan ng isang malamig na determinasyon. "Salamat, Lucy. Ang bango naman yan," sabi ni Maribel. Pilit na pinatatamis ang kanyang boses. "Sige, magbibihis lang ako at kakainin ko yan." Dinala niya ang mangkok sa kanyang silid. Pagkasara ng pinto, hindi siya kumain. Sa halip, kinuha niya ang isang maliit na bote at maingat na naglagay ng kaunti rito, tulad ng turo ni Elijah. Ang natira ay itinapon niya sa banyo at marahang binuhusan ng tubig hanggang sa mawala ang bawat bakas nito. Humiga siya sa kanyang kama at nagkunwaring natutulog. Ilang minuto ang lumipas, narinig niya ang marahang pagbukas ng kanyang pinto. Naramdaman niya ang presensya ng isang tao sa tabi ng kanyang kama. Naramdaman niya ang marahang paghaplos sa kanyang buhok, ngunit hindi ito kamay ng isang nagmamahal. Ito ay kamay ng isang taong sinusuri kung ang kanyang biktima ay tulog na ng mahimbing. "Ate? Ate Maribel?" bulong ni Lucy. Hindi gumalaw si Maribel. Pinanatili niya ang kanyang mabagal at regular na paghinga. Narinig niya ang paglakad ni Lucy palayo sa kanyang kama. At pagkatapos, ang tunog ng pagbukas ng kanyang cabinet. Ang lugar kung saan niya itinatago ang mga susi ng shop at ang mahahalagang dokumento ng kanyang ama. Ang kadiliman sa loob ng silid ni Maribel ay tila naging isang buhay na nilalang, bumabalot sa bawat sulok at nagpapalakas sa bawat mahinang tunog. Nakahiga si Maribel. Ang kanyang katawan ay nananatiling matigas at walang kibo. Ngunit ang kanyang mga pandama ay mas matalas pa sa talim ng kanyang mga kagamitan sa shop. Narinig niya ang marahang pagkaluskos ng mga papel, ang maingat na paghila sa drawer ng kanyang cabinet, at ang pigil na paghinga ni Lucy na nakatayo lamang sa tabi niya. Sa bawat segundong lumilipas, ang bawat gunita ng kanyang pag-aalaga kay Lucy ay tila isang pahina ng aklat na sadyang sinusunog. Naalala niya ang mga gabing puyat siya sa paggawa ng mga proyekto ni Lucy noong nag-aaral pa ito, ang mga panahong tinitiis niya ang gutom para lamang mabili ang gusto nitong damit. Ang lahat ng sakripisyong yon ay tila naging isang malaking biro sa harap ng katotohanang hinahalughog nito ang kanyang mga gamit para sa sariling interes. Narinig ni Maribel ang marahang pagpihitin ng susi sa maliit na kahon kung saan niya itinatago ang mga dokumento ng kanilang ama. Isang sandali ng katahimikan ang sumunod, sapat na para maramdaman ni Maribel ang bilis ng pintig ng kanyang puso. Kung hiharap siya ngayon, kung sisigawan niya si Lucy, mawawala ang lahat ng pinaghirapan nila ni Elijah. Kailangan niyang magtiis, kailangan niyang maging kasing lamig ng semento sa kanyang ilalim. Dahan-dahang lumabas si Lucy sa silid, muling isinarado ang pinto, nang walang nililikhang ingay. Nanatiling gising si Maribel hanggang sa sumikat ang araw. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kisame, binibilang ang bawat minuto ng kanyang pagtitiis. Kinaumagahan sa almusal, ang hapagkainan ay tila isang entablado ng isang masamang dula. Nakaupo si Marco, suot ang kanyang pinakamatamis na ngiti, habang si Lucy ay masigasig na nag-aasikaso kay Tatay Lito. "Ate, mukhang mahimbing ang tulog mo kagabi, ah. Ubos na kasi yung tsamporado na dinala ko," sabi ni Lucy. Ang boses ay puno ng kuryosidad na nakatago sa ilalim ng paglalambing. "Oo, Lucy, salamat sa pagkain. Masarap nga ang tulog ko," sagot ni Maribel. Pilit na pinatitigas ang kanyang kalooban habang iniinom ang kanyang kape. Ang bawat paglunok niya ay tila may kasamang lason, hindi mula sa pagkain, kundi mula sa presensya ng mga taong kaharap niya. Pagdating niya sa shop, agad siyang sinalubong ni Elijah. Hindi na ito nagtanong, sapat na ang makita ang itim sa ilalim ng mga mata ni Maribel para malaman ang nangyari. Nahanap niya ang hinahanap niya? Tanong ni Elijah habang maingat na isinasara ang pinto ng shop. Kinuha niya ang susi ng safe ni tatay sa probinsya. Sagot ni Maribel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. "They are planning to go there this weekend, Elijah," sabi ni Marco.
Kailangan daw nilang asikasuhin ang mga huling detalye para sa kasal, pero alam ko na ang totoo. Let them go, sabi ni Elijah. Ang kanyang tinig ay kalmado at puno ng katiyakan. Habang wala sila, kailangan nating mahanap ang orisinal na kasulatan na itinatago ni Marco. I have a contact who confirmed that the investment he mentioned is a shell company. Ang pera niyo ay hindi lumalago, Maribel. It's being drained. Habang nag-uusap sila, narinig nila ang paghinto ng isang sasakyan sa tapat ng shop. Hindi ito ang sasakyan ni Elijah. Ito ay ang lumang van na pagmamayari ni Marco. Bumaba si Marco, ang kanyang muka ay may bakas ng pagmamadali at pagdududa. Pumasok ito sa shop at agad na napatitig kay Elijah na nakatayo malapit kay Maribel. Isang mabigat na tensyon ang namayani sa pagitan ng dalawang lalaki. Mahal, anong ginagawa ng lalaking ito rito ng ganitong oras? Sabi mo ay aayusin mo lang ang mga aklat. Tanong ni Marco. Ang kanyang tono ay may halong pagseselos at paghihinala. Lumapit ito kay Maribel at hinawakan ang kanyang braso ng mas mahigpit kaysa sa karaniwan. I'm just checking the progress of my ledger, Mr. Sandoval. Sagot ni Elijah, hindi natitinag sa matalim na tingin ni Marco. Quality work takes time at mukhang masyadong abala si Maribel sa iba pang mga bagay para madaliin ang trabaho ko. Abala siya sa kasal namin, Mr. Serrano. Kaya kung maaari, huwag mo siyang masyadong guluhin sa mga luma mong libro. Sagot ni Marco, ang kanyang boses ay tila isang babala. Halika na, Maribel. May kailangan tayong pirmahan sa munisipyo. Tumingin si Maribel kay Elijah. Nakita niya ang isang mabilis na pagtango mula sa lalaki. Isang senyas na sumama na siya. Habang hinihila siya ni Marco palabas ng shop, naramdaman ni Maribel ang mga mata ni Elijah na nakatitig sa kanya. Tila isang pangakong hindi siya pababayaan nito. Sa loob ng van, habang nagmamaneho si Marco, naramdaman ni Maribel ang panalamig ng kanyang pakiramdam. Bakit ba ang dalas ng lalaking yun dito, Maribel? Huwag mong sabihing nagpapaniwala ka sa mga matatamis na salita ng isang mayaman. Parinig ni Marco. Ang kanyang panga ay nakakuyom. Trabaho lang yun, Marco. Alam mong kailangan natin ng pera para sa kasal. Sagot ni Maribel, nakatingin lamang sa labas ng bintana habang pinapanood ang pagdaan ng mga pamilyar na tanawin na tila naging estranghero sa kanyang paningin. Ngunit ang hindi alam ni Marco, habang hinahawakan niya ang kamay ni Maribel, ay ang paghawak din ni Maribel sa kanyang telepono sa loob ng bulsa. Ipinapadala ang isang maikling mensahe kay Elijah. Papaalis na kami. Go inside the house now. The key is under the third flower pot. Ang laban ay hindi na lamang tungkol sa pagtatago. Ito ay tungkol na sa kung sino ang mas mabilis na makakahanap sa katotohanang nakabaon sa ilalim ng mga kasinungalingan. Ang loob ng van ay tila isang maliit na kabaong na puno ng nakabibinging katahimikan. Basag lamang ng mahinang ugong ng makina habang binabaybay nila ang daan patungo sa munisipyo. Mahigpit ang hawak ni Marco sa manibela. Ang kanyang mga buko-buko ng daliri ay pumuputi sa tindi ng kapit. Sa bawat sulyap niya kay Maribel, ramdam ng dalaga ang init ng suspetsa na tila nanunuot sa kanyang balat. Napatingin si Maribel sa kanyang sariling mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. Doon, nakita niya ang isang maliit at lumang peklat sa hintuturo ni Marco. Isang sugat na nakuha nito 3 taon na ang nakalilipas nang tulungan siyang ayusin ang bumagsak na estante sa shop. Naalala niya kung paano niya ito dinalhan ng gamot, kung paano siya naniwala na ang lalaking ito ang magiging katuwang niya sa habang buhay. Isang mapait na alaala na ngayon ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang tiwala. Habang tumatagal ang biyahe, tila bumabalik ang kanyang gunita. 10 taon na ang nakalilipas. Sariwa pa sa kanyang isipan ang araw na dinala ng kanyang ama ang isang maliit at nanginginig na batang babae sa kanilang pintuan. Maribel,
Ito si Lucy, sabi ng kanyang tatay Lito noon. Ang boses ay puno ng habag. Wala na siyang magulang. Dito na siya sa atin titira. Ituring mo siyang tunay na kapatid. Naalala ni Maribel kung paano niya ibinigay ang kanyang paboritong manika, kung paano niya hinati ang kanyang baon para lang hindi magutom si Lucy. Isinakripisyo niya ang sariling pagkakataon na makapag-aral sa kolehiyo sa Maynila upang matustusan ang matrikula ni Lucy sa isang prestihiyosong paaralan. Siya ang panganay, ang haligi, ang tagaayos ng lahat ng gusot. Sa bawat pagod, ang iniisip niya lang ay ang kinabukasan ng kanyang kapatid. Nabalik lamang ang diwa ni Maribel nang marinig niya ang malakas na paghinto ng sasakyan. Narito na sila sa harap ng munisipyo. Bakit parang malalim ang iniisip mo, mahal? Tanong ni Marco. Ang boses ay malambing ngunit may kalakip na talim. Iniisip mo pa rin ba ang Mr. Serrano na yon? Iniisip ko lang si Tatay Marco at ang mga dokumentong kailangan nating ayusin, sagot ni Maribel. Pilit na pinatitigas ang kanyang kalooban. Pumasok sila sa loob ng gusali. Ang amoy ng lumang papel at selyo ay pamilyar kay Maribel. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nagbibigay ng kapanatagan. Inilapag ng clerk ang isang tumpok ng mga papeles sa harap nila. Sign here and here. Utos ng clerk. Agad na pumirma si Marco nang walang pag-aalinlangan. Inabot niya ang panulat kay Maribel. Sige na mahal, pirmahan mo na para opisyal na nating maasikaso ang lahat, pati na ang paglilipat ng mga ari-arian para hindi na mahirapan si Tatay Lito kapag dumating ang emergency. Maingat na binasa ni Maribel ang mga dokumento. Sa gitna ng mga pahina ng marriage license application, nakita niya ang isang dokumentong hindi dapat na doon, isang special power of attorney. Isang kasulatan na nagbibigay kay Marco ng buong kapangyarihan na magdesisyon at magbenta ng anumang ari-arian sa ilalim ng pangalan ni Maribel at ng kanyang ama. Ang kanyang kamay ay nagsimulang manginig. Naalala niya ang babala ni Elijah. Ito na ang bitag. Isang pirma na lamang at mawawala na ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang pamilya sa loob ng ilang dekada. May problema ba, ate? Isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa likuran. Lumingon si Maribel at nakita si Lucy na naglalakad patungo sa kanila. Suot ang isang malapad na ngiti at ang pulang kwintas na ninakaw mula sa pera ng kanyang ama. Bakit narito si Lucy? Hindi ba dapat ay nasa probinsya ito para sa mga asikaso? Lucy, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Maribel. Ang kanyang puso ay tila gustong tumalon palabas ng kanyang dibdib sa tindi ng kaba. Nag-aalala siya, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para kay Elijah na nasa loob ng kanilang bahay. Kung narito si Lucy, ibig sabihin ay hindi ito tumuloy sa probinsya. Nakalimutan ko lang yung ibang papeles, kaya dumaan muna ako rito bago tumuloy. Sagot ni Lucy, habang lumalapit at tinitingnan ang dokumentong hawak ni Maribel. Sige na ate, pirmahanan mo na. Para naman ito sa ikabubuti nating lahat, di ba? Tumingin si Maribel kay Marco, pagkatapos ay kay Lucy. Nakikita niya sa kanilang mga mata ang kasakiman na nakabalat kayo bilang pagmamahal. Naramdaman niya ang bigat ng panulat sa kanyang kamay. Tila ba gawa ito sa tingga. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Maribel ang pag-vibrate ng kanyang telepono sa loob ng kanyang bag. Isang maikling mensahe mula kay Elijah. Mabilis niyang sinulyapan ang screen nang hindi napapansin ng dalawa. Don't sign anything. I found it. But someone is coming to the house. Get out of there now. Halos mapatalon si Maribel sa gulat. Sino ang papunta sa bahay? At paano siya makakaalis sa harap ni Marco at Lucy nang hindi sila naghihinala? Maribel, ano pang hinihintay mo? Muling tanong ni Marco. Ang kanyang tinig ay nagsisimula nang mawalan ng pasensya. Pirma na, Maribel. Huwag mo nang patagalin ang pag-aalinlangan na wala namang patutunguhan. Para sa atin ang lahat ng ito.
Ang tinig ni Marco ay wala na ang tamis na dati niyang ipinangangalandakan. Ito ay naging tuyo, mabilis, at may bahid ng pagbabanta. Ang kanyang mga mata ay hindi na nakatingin sa mukha ni Maribel, kundi sa dulo ng panulat na hawak ng dalaga. Para sa kanya, ang bawat segundo ng pagpigil ni Maribel ay katumbas ng perang unti-unting lumalayo sa kanyang mga kamay. Naramdaman ni Maribel ang marahang pagyanig ng telepono sa loob ng kanyang bag. Isang babala mula kay Elijah na tila isang bulong ng hangin sa gitna ng nagngangalit na sunog. I found it, but someone is coming to the house. Get out of there now. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa mga rehas ng kanyang mga rib. Sino ang papunta sa bahay? At anong ebidensya ang nahanap ni Elijah? Sa kabila ng takot, isang mapait na ngiti ang muntik ng sumilay sa kanyang mga labi. Ang panulat na hawak niya ay tila naging isang mainit na bakal. Ang special power of attorney na nasa harap niya ay hindi lamang isang dokumento. Ito ang hatol ng kamatayan sa lahat ng kanyang mga pinaghirapan. Ate, bakit nanginginig ang kamay mo? Isang pirma lang naman, di ba? Singit ni Lucy habang marang hinahaplos ang balikat ni Maribel. Ang hawak nito ay tila isang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa kanyang leeg. Iniisip mo pa ba yung sinabi ni Mr. Serrano? Huwag kang makinig sa estrangherong yon. Kami ang pamilya mo. Pamilya. Ang salitang yon ay tila isang malaking insulto sa pandinig ni Maribel. Ang pamilyang kanyang binuo, inalagaan, at pinoprotektahan ay siya ring pamilyang dahan-dahang humuhukay ng kanyang libingan. Tumingin si Maribel sa clerk na naghihintay, pagkatapos ay kay Marco. Nahihilo ako, Marco. Hindi ko kaya. Ang dilim ng paningin ko. Isang mabilis na pag-arte, isang huling baraha para makatakas. Hinayaan ni Maribel na malaglag ang panulat sa sahig. Ang tunog nito, nang tumama sa semento, ay tila isang hudyat ng kanyang paglaya mula sa sandaling iyon. Napahawak siya sa kanyang ulo at dahan-dahang sumandal sa sandalan ng upuan. Ano ba, Maribel? Ngayon pa. Pirmahan mo na muna bago ka magpahinga. Ang boses ni Marco ay puno na ng inis. Wala na ang pagpapanggap ng pag-aalala. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang tinta sa papel. Marco, hindi niya talaga kaya. Tignan mo, namumutla siya. Sabi ni Lucy, bagaman ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. Dalhin muna natin siya sa labas para makalanghap ng hangin. Habang inaalalayan siya ng dalawa palabas, naramdaman ni Maribel ang pagkakataon. Naiwan ko ang gamot ko sa kotse at kailangan ko ring pumunta sa banyo. Mauna na kayo sa sasakyan, susunod ako. Sasamahan na kita, ate. Mabilis na sabi ni Lucy. Hindi na. Kaya ko na. Mag-order na lang kayo ng tubig sa labas. Giit ni Maribel. Ang kanyang tinig ay may halong pakiusap na tila totoo. Nang makitang lumakad na ang dalawa patungo sa exit, mabilis na pumasok si Maribel sa loob ng banyo ng munisipyo. Pagkasara ng pinto, agad niyang kinuha ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang tinatawagan si Elijah. Elijah, sino ang papunta sa bahay? Anong nahanap mo? Ang kanyang bulong ay puno ng takot. Si Aling Remedios, hindi siya tumuloy sa palengke. Papunta na siya riyan para tignan kung nakaalis na kayo at para kunin ang isang bagay sa kwarto ni Marco. Mabilis na sagot ni Elijah sa kabilang linya. Maribel, nahanap ko ang orisinal na titulo ng lupa at ang mga resibo ng pagsusugal ni Marco. Nakaipit ang mga ito sa likod ng isang lumang frame ng litrato sa kwarto niya. I have to leave now before she catches me. Huwag! Elijah, huwag kang lalabas sa pintuan. May mga kapitbahay na nakamasid. Gamitin mo ang bintana sa likod ng shop, yung malapit sa mga lumang estante. Bilin ni Maribel. Ang kanyang isipan ay mabilis na nag-iisip ng paraan para protektahan
ang tanging taong tumutulong sa kanya. I'm out, but I had to hide the documents back where I found them because she was already at the gate. I need you to get them later tonight, Maribel. It's the only way to prove everything in front of your father, dagdag ni Elijah. Narinig ni Maribel ang malakas na pagkatok sa pinto ng banyo. Maribel, ano bang ginagawa mo riyan? Ang tagal mo naman. Sigaw ni Marco mula sa labas. Ang boses nito ay puno ng hinala. Mabilis na itinago ni Maribel ang kanyang telepono. Huminga siya ng malalim, pinahid ang pawis sa kanyang noo at binuksan ang pinto. Sinalubong siya ng madilim na mukha ni Marco. Sino ang kausap mo sa loob? Narinig kitang bumubulong. Tanong ni Marco. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Lumapit ito sa kanya at hinawakan ang kanyang panga ng masakit. Pinipilit siyang tumingin ng diretsyo. Wala, Marco. Nagdarasal lang ako. Nagdarasal ako na sana ay tama ang ginagawa nating ito, sagot ni Maribel. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga luhang hindi na para sa pag-ibig, kundi para sa pighating kanyang dinaranas. Hindi sumagot si Marco. Hinila niya si Maribel patungo sa van kung saan naghihintay si Lucy. Ngunit bago sila makasakay, tumunog ang telepono ni Marco. Hello? Nay? Bakit kayo napatawag? Tanong ni Marco. Ilang sandali ang lumipas at ang mukha ni Marco ay naging kasing puti ng papel. Ano? May nakita kayong lalaki na tumalon mula sa bintana ng shop? Naramdaman ni Maribel ang paghinto ng pintig ng kanyang puso. Si Aling Remedios, nakita nito si Elijah. Tumingin si Marco kay Maribel. Ang galit sa kanyang mga mata ay tila isang apoy na handang tumupok sa lahat. Maribel, anong ginagawa ni Serrano sa bahay natin habang wala kami? Sumagot ka, Maribel. Anong ginagawa ng lalaking yan sa loob ng bahay ko habang wala ako? Ang boses ni Marco ay tila isang dagundong ng kulog na bumasag sa katahimikan sa labas ng munisipyo. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit at ang kanyang mga daliri ay bumaon ng masakit sa braso ni Maribel, tila isang bakal na sipit na unti-unting dumudurog sa kanyang buto. Naramdaman ni Maribel ang panlalamig ng kanyang buong pagkatao. Ang sakit mula sa pagkakahawak ni Marco ay hindi kasing tindi ng sakit na dulot ng kanyang mga paratang. Sa harap ng maraming tao na nagsisimulang magbulungan at lumingon, ang bawat salita ni Marco ay tila isang tumpok ng putik na ipinupukol sa kanyang dangal. Marco, nasasaktan ako. Bitawan mo ako. Ang boses ni Maribel ay lumabas na parang isang marahang bulong, ngunit puno ng isang uri ng pait na ngayon lamang niya naramdaman. Tumingin siya sa kanyang braso. Doon, sa ilalim ng puting tela ng kanyang blusa, alam niyang mag-iiwan ng bakas ang mga daliri ni Marco. Isang itim at asul na pilat na magsisilbing tanda ng pagmamahal na kanyang pinaniwalaan. Isang malupit na kabalintunaan na ang lalaking nangakong magbibigay sa kanya ng tahanan ay siya palang magiging dahilan kung bakit pakiramdam niya ay wala na siyang matuluyan. Baka magnanakaw, Marco. Maraming mahahalagang kagamitan sa shop at alam mong hindi selyado ang lahat ng bintana. Mabilis na depensa ni Maribel, pilit na pinatitigas ang kanyang kalooban. Bakit ako ang pinagbibintangan mo? Ako na narito? Kasama niyo. Pilit na inaayos ang ating kinabukasan? Tumawa ng mapait si Marco, isang tunog na walang bahid ng saya. Magnanakaw. O baka naman ang magnanakaw na yun ang mismong kumuha ng puso mo? Huwag mo akong gawing tanga, Maribel. Sa loob ng van, habang pabalik sila sa bahay, ang katahimikan ay naging kasing bigat ng tingga. Nakaupo sa likuran si Lucy, panay ang sulyap sa kanya sa pamamagitan ng salamin. Ang kanyang mga mata ay naglalayag sa pagitan ng awa at isang nakatagong kuryosidad. Ate, kung may kailangan kang aminin, gawin mo na para naman hindi na lumala ang gulo. Sulsol ni Lucy
Ang boses ay puno ng kunwaring pag-aalala. Alam mo namang ayaw ni Marco na may itinatago ka sa kanya. Hindi sumagot si Maribel. Sa halip, itinuon niya ang kanyang paningin sa labas ng bintana. Pinanood niya ang pagpatak ng ulan sa salamin. Ang bawat butil ng tubig ay tila isang luhang hindi niya maibuhos sa harap nila. Sa bawat pag-ikot ng gulong, naramdaman niya ang papalapit na panganib. Paano kung nahuli si Elijah? Paano kung nahanap na ni Marco ang mga dokumento bago pa niya ito makuha? Pagdating sa bahay, sinalubong sila ni Aling Remedios sa may tarangkahan. Ang mukha nito ay pulat-pula sa galit. Ang kanyang mga kamay ay nakapamaywang habang naghihintay. Nakita ko siya. Tumalon sa bintana ng shop at mabilis na sumakay sa kanyang sasakyan. Bulyaw ni Aling Remedios pagkababa pa lang nila ng van. Maribel, anong pakay ng lalaking yun sa silid ng anak ko? May nawawalang gamit ba? O may balak kayong ipagpalit ang anak ko sa mayamang yun? Hinalughog nila ang buong bahay. Narinig ni Maribel ang marahas na pagbukas at pagsasara ng mga drawers sa kwarto ni Marco. Ang kalabog ng mga gamit na itinatapon sa sahig dahil sa galit. Bawat tunog ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Pumunta siya sa kanyang munting shop, ang puso niya ay tila isang tambol na nagwawala sa bilis ng pintig. Doon, sa gitna ng mga anino ng mga lumang estante, nakikita niya ang isang bagay na hindi dapat na doon. Isang maliit na piraso ng papel na nakaipit sa ilalim ng kanyang paboritong kagamitan sa pag-restore. Dahan-dahan niya itong kinuha habang nakatalikod ang lahat. I have the evidence. Be ready. Trust me. Ang maikling sulat ni Elijah na tila isang mainit na yakap sa gitna ng nanlalamig na gabi. Isang mabilis na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Ngunit hindi pa siya tapos. Kailangan niyang mahanap ang orisinal na frame ng litrato na binanggit ni Elijah bago pa ito makita ni Marco. Ano yang hawak mo? Ang boses ni Lucy ay umalingaw-ngaw mula sa pinto ng shop. Mabilis na itinago ni Maribel ang papel sa loob ng kanyang palad. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang balat sa tindi ng kaba. Nakatayo si Lucy roon. Ang mga mata ay naniningkit, dahan-dahang lumalapit habang ang bawat hakbang nito ay lumilikha ng isang mabigat na tunog sa sahig na kahoy. Ang ngiti nito ay wala na. Napalitan ng isang mapanuyang tingin na tila ba huling-huli na niya ang kanyang biktima. Ibigay mo sa akin yan, ate. Alam kong may itinatago ka, sabi ni Lucy habang iniaabot ang kanyang kamay. Huwag mo nang hayaang tawagin ko pa si Marco rito. Napasandal si Maribel sa estante. Ang kanyang likuran ay nararamdaman ang lamig ng mga lumang aklat. Ang pawis sa kanyang noo ay dahan-dahang gumugulong pababa. At ang bawat hininga niya ay tila isang pakikipaglaban. Sa kabilang bahagi ng bahay, narinig ni Maribel ang papasok na mabibigat na hakbang ni Marco. Ang bawat tapak nito ay tila isang hatol na papalapit. Ang cliffhanger ng kanyang kapalaran ay nakadepende na lamang sa susunod na segundo. Paano niya malulusutan ang mga matang nagmamasid kung ang mismong kapatid na kanyang inalagaan ay siya palang magsasara ng pintuan ng kanyang kaligtasan? Akala mo ba, ate, ay hindi ko alam ang bawat kilos mo? Akala mo ba ay ganun ako katanga para hindi mapansin ang pagbabago sa iyong mga mata? Ang tinig ni Lucy ay tila isang matalim na haplit ng latigo sa gitna ng katahimikan ng shop. Nakatayo siya sa may pintuan. Ang kanyang kamay ay nakadiin sa switch ng ilaw at ang kanyang mukha ay puno ng isang mapanuyang tagumpay. Ang liwanag ng bombilya ay tila sumasayaw sa kanyang mga mata, nagbibigay ng isang nakakatakot na anyo sa kanyang magandang mukha. Napatigil ang kamay ni Maribel sa likod ng lumang frame ng litrato. Naramdaman niya ang matulis na dulo ng alambre na bumaon sa kanyang balat. Nag-iiwan ng isang maliit na hapdi. Ngunit mas matindi ang hapdi ng katotohanang ang batang inalagaan niya ay siya palang magiging katapusan niya. Sa loob ng frame, nakita niya ang isang lumang litrato nila ni Lucy
Noong mga bata pa sila, si Maribel na nakayakap ng mahigpit sa isang maliit at payat na Lucy, nangangako sa mundo na hinding-hindi ito pababayaan. Ang meryerong yon ay tila isang malaking insulto sa kasalukuyang nangyayari. Ibigay mo sa akin ang dokumentong yan, ate. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Utos ni Lucy habang dahan-dahang lumalapit. Ang bawat hakbang nito sa sahig na semento ay tila isang pintig ng orasan na nagbibigay ng hudyat ng panganib. Binigay ko sa iyo ang lahat, Lucy. Ang boses ni Maribel ay galing sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao, basag at puno ng pait. Ang pag-aaral ko, ang mga pangarap ko, ang bawat sentimong kinita ko rito sa shop, lahat yun ay para sa'yo. Ganito ba ang kapalit ng lahat ng sakripisyo ko? Ang nakawin ng huling pag-asa ni tatay. Tumawa ng mahina si Lucy, isang tunog na walang bahid ng saya. Sakripisyo? O pagpapakitang tao? Palagi mo na lang ipinapamukha sa akin na kailangan kitang pasalamatan. Pagod na akong maging anino mo, ate. Pagod na akong maging yung batang inampun lang na dapat laging tumanaw ng utang na loob. Karapatan ko ring sumaya at si Marco ang kaligayahan ko. Si Marco ay isang manggaganso, Lucy. Ginagamit ka lang niya para makuha ang lupa ni tatay. Sigaw ni Maribel. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na sa galit. Sa isang mabilis na galaw, tuluyan niyang hinila ang mga papel mula sa likod ng frame. Mabilis na sumugod si Lucy para agawin ang mga dokumento. Nagkaroon ng isang maikling pagbubuno sa gitna ng shop. Ang mga lumang libro sa paligid ay tila mga piping saksi sa pagguho ng isang pamilya. Naramdaman ni Maribel ang kuko ni Lucy na bumaon sa kanyang braso, ngunit hindi niya binitiwan ang mga papel. Sa huli, naitulak niya si Lucy ng bahagya, sapat na para makalayo at makatayo ng matuwid. Hingal na hingal si Maribel habang tinitingnan ang hawak na mga papel. Hindi lang ito ang titulo ng lupa. Sa ilalim ng mga dokumento, may isang kulay asul na sobre. Binuksan niya ito ng mabilis at binasa ang nilalaman. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Hindi lang pala lupa ang ibinibenta ni Marco. Isang kasunduan ito sa isang dayuhang kumpanya para gibain ang mismong shop na ito at itayo ang isang malaking warehouse. At ang mas masakit, may pirma na ito ni Lucy bilang saksi at isang huwad na pirma ni Maribel. Ito ba ang sinasabi mong kaligayahan, Lucy? Ang wasakin, ang tanging alaala na naiwan sa atin? Tanong ni Maribel. Ang kanyang mga luha ay tuluyan ng umagos, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkadismaya. Maribel! Lucy! Anong ginagawa niyo rito sa dilim? Ang boses ni Marco ay umalingaw-ngaw mula sa labas ng shop. Kasunod ang tunog ng mabibigat na hakbang sa balkonahe. Papasok na ito. Tumingin si Maribel sa paligid. Wala siyang mapagtataguan. Si Elijah ay wala na sa shop at si Lucy ay nakatayo sa harap ng tanging pintuan. Mabilis niyang isiniksik ang mga papel sa loob ng kanyang damit. Malapit sa kanyang puso at pilit na pinunasan ang kanyang mga mata. Wala, Marco. Nag-uusap lang kami ni ate tungkol sa mga dekorasyon para sa kasal. Sabi ni Lucy, mabilis na nagbago ang anyo nito tungo sa pagiging maamo at inosente. Lumingon ito kay Maribel at nagbigay ng isang matalim na tingin, isang babala na hindi pa tapos ang lahat. Pumasok si Marco. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang tinitingnan ang dalawa. Bakit parang gulo-gulo ang mga gamit dito? At bakit namumula ang mga mata mo, Maribel? Bago pa makasagot si Maribel, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang telepono sa loob ng kanyang bulsa. Isang tawag mula sa ospital kung saan naroon si Tatay Lito para sa kanyang check-up. Isang masamang kaba ang bumalot sa kanya. Excuse me, kailangan kong sagutin ito, sabi ni Maribel. Pilit na iniiwasan ang hawak ni Marco. Pagkasagot niya sa telepono, tila gumuho ang mundo ni Maribel sa narinig na balita mula sa nurse.
Ang kanyang ama ay dinala sa emergency room dahil sa biglaang pag-atake sa puso. Ang maputing dingding ng silid sa ospital ay tila unti-unting sumasakal kay Maribel. Sa bawat mahinang tunog ng ventilator na nagbibigay ng hininga kay Tatay Lito, naramdaman ni Maribel ang bigat ng bawat segundong lumilipas. Ang kanyang ama, ang lalaking nagturo sa kanya kung paano ayusin ang mga punit na pahina ng buhay, ay nakahiga ngayon, walang kibo, at nakatali sa mga makinang hindi man lang maipaliwanag ang sakit na nararamdaman ng kanyang anak. Huwag kang mag-alala. Mahal. I've talked to the billing department. Ako na ang bahala sa lahat ng gastusin. Ang boses ni Marco ay malambing, puno ng kunwaring katatagan, habang marahan nitong hinahaplos ang balikat ni Maribel. Sa bawat pagdampi ng mga daliri nito, naramdaman ni Maribel ang isang matinding pagnanais na sumigaw, na itulak ito palayo, at isumbat ang lahat ng perang ninakaw nito. Perang dapat sana ay pambayad sa lunas na ito. Ngunit nanatili siyang tahimik. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo, at ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang bubog. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya si Lucy. Nakatayo ito sa paanan ng kama, may hawak na panyo at nagpapahid ng mga luhang alam ni Maribel na kasing peke ng mga alahas na suot nito. Ang gintong kwintas na binili ni Marco gamit ang pera ni Tatay Lito ay kumikinang sa ilalim ng malamig na ilaw ng ospital, tila isang mapanuyang mata na nakatitig sa kanya. Ate, magpahinga ka muna. Kami na muna ni Marco rito, sabi ni Lucy. Ang boses ay puno ng asukal, ngunit may pait na naiiwan sa pandinig. Lumabas si Maribel ng silid, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa takot na baka hindi na niya mapigilan ang sarili. Sa dulo ng pasilyo, malapit sa vending machine, nakita niya ang isang pamilyar na anino, si Elijah. Hindi ito lumapit ng husto, nanatili ito sa dilim. Ang mga mata ay tila nagbababala. Nang dumaan si Maribel sa tabi nito, naramdaman niya ang mabilis na pagdaos-dos ng isang maliit at malamig na bagay sa loob ng kanyang palad. Isang recording device. Ang huling pahina ng kanilang kasinungalingan. Bulong ni Elijah. Ang boses ay halos hangin lamang bago ito dahan-dahang naglakad palayo. Tila isang estrangherong nagkataon lang na nandoon. Nang gabing iyon, ang bahay nila ay napuno ng bango ng nilulutong pagkain. Naghanda si Aling Remedios ng isang espesyal na hapunan. May lechon kawali, pansit, at ang paboritong kare-kare ni Tatay Lito na tila ba isang selebrasyon sa gitna ng paghihingalo ng matanda. Kailangan nating kumain ng mabuti, sabi ni Aling Remedios habang inilalagay ang malaking serving ng kanin sa pinggan ni Maribel. Sa makalawa ay kasal na. Dapat ay may lakas ka, Maribel. Sayang naman ang lahat ng paghahanda namin kung magmumukha kang lanta sa harap ng altar. Ang bawat kalansing ng kutsara at tinidor sa pinggan ay tila isang hudyat ng nalalapit na pagsabog. Nakaupo si Marco sa kabisera. Tila siya na ang may-ari ng bahay, habang si Lucy ay panay ang pagsipsip sa sarsa ng kare-kare. Walang pakialam sa pighati ng kanyang kapatid. Napakasarap ng pagkain ngayong gabi, Aling Remedios, sabi ni Maribel. Ang kanyang boses ay kalmado, isang bagay na nagpatigil sa pagnguya ni Marco. Siguro dahil ito na ang huling pagkakataon na magkakasama tayo sa mesang ito na, ganito, na tila ba walang itinatago sa isa't isa. Bahagyang nabulunan si Lucy. Mabilis itong uminom ng tubig, habang si Marco ay dahan-dahang ibinaba ang kanyang tinidor. Ang tensyon sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng tingga. Anong ibig mong sabihin, mahal? Tanong ni Marco. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Muling lumalabas ang bagsik na pilit nitong itinatago sa likod ng ngiti. Ang ibig kong sabihin, Marco, ay ang mga aklat, sagot ni Maribel, habang tinititigan ng diretso ang kanyang nobyo. Ang bawat pahina ay may katapusan, at ang bawat kwento, gaano man kaganda ang pagkakasulat, ay may katotohanang lalabas din
Sa huli, isang nakabibinging katahimikan ang sumunod. Tanging ang ugong lamang ng lumang electric fan ang naririnig sa paligid. Ang hapunan na dapat ay puno ng saya ay naging isang madilim na ritual ng paghihintay. Matapos ang pagkain, habang nag-aayos si Maribel ng mga gamit sa kanyang silid, narinig niya ang mabibigat na hakbang sa hagdanan. Hindi ito ang magaan na hakbang ni Lucy. Ito ay ang hakbang ng isang hayop na nagugutom at nanganib. Bumukas ang pinto ng kanyang silid nang walang katok. Nakatayo roon si Marco, ang kanyang mukha ay madilim, at sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang maliit na martilyo na ginagamit sa shop. Nasaan ang mga dokumento, Maribel? Ang boses ni Marco ay wala ng bahid ng pagmamahal. Ito ay naging isang malamig na utos. Hinalughog ko na ang kwarto ko. Alam kong kinuha mo ang frame. Ibigay mo sa akin ang special power of attorney at ang titulo ng lupa. Ngayon din. Lumapit si Marco. Bawat hakbang ay tila isang pagyanig sa mundo ni Maribel. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Para sa atin din ang ginagawa ko. Huwag mong hayaang masaktan kita bago pa man tayo makarating sa altar. Napasandal si Maribel. Sa kanyang mesa, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa recording device sa loob ng kanyang bulsa. Ang takot ay naroon, ngunit mas matindi ang apoy ng galit na ngayon ay tuluyan ng nag-aapoy sa kanyang dibdib. Ibigay mo sa akin ang mga papel, Maribel, bago ko tuluyang makalimutan na asawa kita sa makalawa. Ang boses ni Marco ay hindi na ang boses ng lalaking pinangakuan ni Maribel ng kanyang buong buhay. Ito ay naging isang malat at nakapapawing tinig ng isang estranghero. Puno ng puot at pagmamadali. Ang martilyong hawak nito ay dahan-dahang itinatama sa palad ng kanyang kabilang kamay. Lumilikha ng isang mahina, ngunit nakapangingilabot na tunog ng banta sa gitna ng katahimikan ng silid. Namasandal si Maribel sa kanyang lamesa. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng kahoy hanggang sa sumakit ang kanyang mga buko-buko. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang kanyang puting gown na nakasabit sa pintuan ng cabinet. Isang mamahaling tela na binayaran niya mula sa buwan ng pagtitipid. Isang simbolo ng pangarap na ngayon ay tila naging isang maduming basahan. Ang kaibahan ng puting sutla sa madilim na anyo ni Marco ay tila isang mabalasik na biro ng tadhana. Naramdaman ni Maribel ang panlalamig ng kanyang sariling dugo. Ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng isang malaking bato at ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay isang masakit na paalala ng bawat sakripisyong binaliwala ng lalaking nasa harap niya. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanong kung nasaan ang konsensya nito habang nakahiga ang kanyang ama sa ospital. Ngunit tanging ang malamig na hangin lamang ang lumalabas sa kanyang mga labi. Wala rito ang mga papel, Marco. Ang boses ni Maribel ay lumabas na parang isang kalmado, ngunit mapanganib na agos ng tubig. Iniligay ko na sa isang lugar na hindi mo kailanman maiisip. Isang lugar na tanging ako lang ang nakakaalam. Isang mabilis na galaw ang ginawa ni Marco. Itinanim niya ang dulo ng martilyo sa ibabaw ng lamesa, malapit sa kamay ni Maribel. Ang tunog ng pagtama ng bakal sa matigas na kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong silid, tila isang kulog na nagpabagsak sa huling bakas ng pag-aalinlangan sa puso ng dalaga. Huwag mo akong subukan, Maribel. Alam nating dalawa na wala kang ibang mapupuntahan. Sino ang paniniwalaan nila? Ang isang babaeng baliw sa selos o ang tapat na manugang na nag-aalaga sa tatay mo? Bulyaw ni Marco. Ang kanyang mukha ay pulat-pula na sa galit. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Lucy. Kasunod si Aling Remedios. Ang dalawa ay tila mga aninong sumulpot mula sa dilim. Ang kanilang mga mukha ay walang bakas ng pagkagulat, tanging ang parehong kasakiman na nakita ni Maribel kay Marco. Ate, ibigay mo na kasi. Para naman ito sa pambayad sa ospital ni tatay. 'Di ba? Sulsol ni Lucy.
habang lumalapit at pilit na kinukuha ang bag ni Maribel na nakapatong sa kama. Huwag ka nang maging makasarili. Isipin mo ang kaligtasan ni Tatay Lito. Isipin ang kaligtasan. Napatawa ng mapait si Maribel, isang tunog na nagpatigil sa lahat. Kayo ba ang nag-isip sa kanya noong kinuha niyo ang pera para sa kanyang operasyon? Kayo ba ang nag-isip sa kanya noong balak niyo nang ibenta ang shop na ito, ang buhay niya, para sa isang warehouse? Natahimik ang silid. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ni Marco at ang malayo at mahinang tahol ng aso sa labas. Nakita ni Maribel ang mabilis na sulyap ni Marco kay Lucy, isang sulyap ng pagkumpirma sa kanilang mga lihim na plano. Hindi ka makakaalis dito hanggat hindi mo ibinibigay ang mga dokumento, banta ni Aling Remedios habang nakatayo sa tapat ng pinto, tila isang gwardiyang humaharang sa kalayaan ni Maribel. Ngunit sa gitna ng takot, naramdaman ni Maribel ang bigat ng recording device sa kanyang bulsa. Isang malamig na determinasyon ang bumalot sa kanya. Alam niyang kailangan niyang maglaro sa kanilang antas. Sige, sabi ni Maribel. Pilit na pinatitigas ang kanyang boses. Ibibigay ko ang mga papel, pero hindi ngayon. Bukas, sa harap ng ating mga saksi sa pamamanhikan, doon ko ilalabas ang lahat. Doon ko ibibigay ang regalo ko sa inyong lahat. Nagliwanag ang mukha ni Marco sa pag-aakalang sumusuko na ang dalaga. Siguraduhin mo lang, Maribel, dahil kung hindi, baka hindi na umabot ang tatay mo sa susunod na araw. Nang makaalis ang tatlo at maiwang muli si Maribel sa dilim, napaupo siya sa sahig. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa tindi ng emosyong kanyang pinigilan. Tumingin siya sa bintana at nakita ang isang mabilis na kislap ng ilaw mula sa labas, ang sasakyan ni Elijah, ang tanging kanlungan niya sa gitna ng unos. Kinuha niya ang kanyang notebook at sinimulang isulat ang huling mga detalye para sa bukas. Ito na ang huling pahina, ang huling selyo. Bukas, hindi isang kasal ang magaganap, kundi isang paglilitis na hinding-hindi nila malilimutan. Hanggang saan ang hangganan ng kasakiman bago nito tuluyang lamunin ang huling bakas ng pagkatao ng isang pamilya? Ang sikat ng araw na pumasok sa bintana ng kanilang lumang bahay ay tila isang malupit na biro. Ito na ang araw ng pamamanhikan, ang araw na dapat ay puno ng pag-ibig at pagkakaisa. Ngunit para kay Maribel, ito ang araw ng pagtutuos. Ang amoy ng sariwang bulaklak at ang bango ng nilulutong pagkain ni Aling Remedios ay humahalo sa amoy ng lumang papel sa kanyang shop, lumilikha ng isang kakaibang timpla ng ligaya at pighati. Nakatayo si Maribel sa harap ng salamin, suot ang isang simpleng puting damit. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay may ningning na hindi pa nakikita ni Marco kailanman. Isang ningning ng isang taong wala ng takot na mawalan dahil nahanap na niya ang katotohanan. Sa ilalim ng kanyang suot, malapit sa kanyang dibdib, naroon ang recording device at ang mga dokumentong nakuha niya mula sa likod ng frame. Ate, ang ganda mo ngayon. Pumasok si Lucy sa silid. Suot ang kanyang pinakamagandang ngiti at ang pulang kwintas na tila isang mantsa sa kanyang leeg. Excited na si Marco sa baba. Marami ng bisita, pati ang mga ninong at ninang na kinuha niya. Salamat, Lucy, sagot ni Maribel. Ang kanyang boses ay kalmado, na parang dagat, bago ang isang malakas na bagyo. Handa na rin ako. Handa na akong ibigay ang nararapat sa inyong lahat. Pagbaba ni Maribel sa sala, sinalubong siya ng masayang bati ng mga kamag-anak at kaibigan. Nakaupo si Marco sa kabisera, tila isang hari, habang si Aling Remedios ay abalang-abala sa pag-aasikaso sa mga bisita. Nang makita ni Marco si Maribel, tumayo ito at lumapit. Hinawakan ng kanyang kamay ng may pagmamalaki. Mahal, ang saya ko na narito na tayo sa sandaling ito, bulong ni Marco, ngunit ang kanyang mga mata ay pasimpleng sumulyap sa bag na hawak ni Maribel.
Hinahanap ang mga dokumento. Nagsimula ang seremonya. Ang mga tawa at kwentuhan ay naputol nang tumayo si Maribel sa gitna ng sala. Hawak niya ang isang lumang aklat na tila muling binuhay ang mga pahina, ang regalo na kanyang ipinangako. Bago tayo magpatuloy sa pag-uusap tungkol sa kasal, ang boses ni Maribel ay umalingaw-ngaw sa buong sala, nagpapatahimik sa bawat bulungan. Gusto ko munang magpasalamat sa lahat ng sakripisyo ng mga taong nasa harap ko ngayon, lalo na kay Marco at Lucy. Ngumiti si Marco sa pag-aakalang ito na ang sandali ng kanyang tagumpay. Ngunit ang nangiting iyon ay unti-unting naglaho nang buksan ni Maribel ang aklat. Restoring a book is like restoring a life. Patuloy ni Maribel habang inilalabas ang unang dokumento. Kailangan mong alisin ang dumi, ayusin ang mga lamat at higit sa lahat, ilabas ang totoong nilalaman ng bawat pahina. Gaya nito. Inilapag ni Maribel sa mesa ang special power of attorney na may huwad na pirma niya at ng kanyang ama. Ito ang dokumentong gustong-gusto ni Marco na pirmahan ko. Isang kasulatan na magbibigay sa kanya ng karapatang ibenta ang lupa ni tatay at gibain ang ating shop para sa isang warehouse. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa sala. Ang mukha ni Aling Remedios ay naging kasing puti ng pader, habang si Lucy ay napaatras ng bahagya. Ano bang pinagsasabi mo, Maribel? Nagbibiro ka ba? Pilit na tawa ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig na sa kaba. Baka stressed ka lang talaga sa sakit ni Tatay Lito. Hindi ito biro, Marco, sagot ni Maribel. Sa isang mabilis na galaw, kinuha niya ang recording device mula sa kanyang bulsa at pinindot ang play. Ang boses ni Marco at Lucy mula sa nakaraang gabi ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang bawat salita ng kanilang pagtataksil, ang tawanan tungkol sa tangang hagdanan, at ang plano nilang pagtakas pagkatapos makuha ang pera. Lahat ay narinig ng bawat taong naroon. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan, ang mga mukha ay puno ng pandidiri at galit. Si Marco ay sumugod para agawin ang device, ngunit bago pa siya makalapit, bumukas ang pinto ng bahay. Pumasok si Elijah Serrano, kasunod ang isang opisyal mula sa bangko at isang abogado. Ang kanyang tindig ay matikas at ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Marco. Mr. Sandoval, your transactions have been flagged. Ang boses ni Elijah ay malamig at puno ng awtoridad. Ang perang inilipat mo sa account ni Lucy ay na-trace na. At ang kontrata mo sa warehouse? It's void, dahil ang titulong hawak mo ay hindi orisinal. Naramdaman ni Maribel ang bigat na nawala sa kanyang dibdib. Pinanood niya si Marco na pilit na nagpapaliwanag, si Lucy na umiiyak at nagmamakaawa, at si Aling Remedios na hindi na malaman kung saan titingin sa tindi ng kahihiyan. Ang bawat masamang salitang binitawan nila sa kanya ay tila bumalik sa kanila ng 10 ulit. Umalis na kayo sa bahay na ito. Ang tinig ni Maribel ay hindi na nanginginig. Ito ay puno ng dignidad. Hindi lang pera ang ninakaw nyo. Ninakaw nyo ang tiwala ng isang pamilya. Ngunit hinding-hindi nyo makukuha ang aming dangal. Habang hinihila palabas ng mga kamag-anak si Marco at ang kanyang ina, lumingon si Lucy kay Maribel. Ang mga mata ay puno ng pait. Sana ay masaya ka na, ate. Sinira mo ang buhay ko. Hindi ko sinira ang buhay mo, Lucy, sagot ni Maribel habang nakatingin sa kapatid na itinuring niyang tunay. Ikaw ang pumili ng landas na ito. At ngayon, oras na para harapin mo ang bawat pahina ng kasinungalingang isinulat mo. Naiwan si Maribel sa gitna ng sala, hingal na hingal ngunit malaya. Lumapit sa kanya si Elijah at marahang ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. Isang hawak na hindi humihingi kundi nagbibigay ng lakas. Ngunit sa gitna ng kanilang tagumpay, tumunog ang telepono ni Maribel. Isang tawag mula sa ospital. Sa pagkakataong ito, hindi ka ba ang naramdaman niya, kundi isang panalangin na sana ay may pagkakataon pa siyang ipakita sa kanyang ama
na maayos na ang lahat. Ang ingay ng mga usap-usapan ng mga kapitbahay sa labas ng kanilang bakod ay unti-unting humina. Tila isang papalubog na koro ng mga tinig na napalitan ng isang malalim at mapayapang katahimikan. Nakatayo si Maribel sa gitna ng kanilang sala. Pinagmamasdan ang mga bakas ng nagdaang gulo. Isang tumba-tumbang upuan, ang mga bulaklak na nalagas sa sahig, at ang amoy ng insenso na tila naglilinis sa bawat sulok ng bahay mula sa laso ng kataksilan. Wala na sina Marco, Lucy at Aling Remedios. Ang kanilang paglisan ay hindi naging tahimik. Puno ito ng mga sigaw ng pagmamaang-maangan, mga hikbi ng pekeng pagsisisi, at ang matinding kahihiyan na bumalot sa kanila nang makita ang mga pulis na naghihintay sa labas. Dala ang mga reklamo ng pandaraya at estafa na inihanda ni Elijah. Ang hiya na palaging kinatatakutan ni Maribel ay hindi sa kanya dumapo, kundi sa mga taong sadyang pumatay sa kanyang tiwala. Naramdaman ni Maribel ang isang kamay na marahang dumampi sa kanyang balikat. Hindi na siya nagulat. Ang bango ng pamilyar na pabango ni Elijah ay sapat na para bigyan siya ng kapanatagan. Tapos na, Maribel. Ang bawat pahinang pinunit nila ay muli na nating naidikit. Ang boses ni Elijah ay mababa, puno ng isang uri ng paggalang na matagal nang ipinagkait kay Maribel. Salamat, Elijah. Kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon ay nakatali pa rin ako sa kanilang mga kasinungalingan. Sagot ni Maribel habang nakatingin sa kanyang mga kamay na sa wakas ay tumigil na sa panginginig. Mabilis silang tumuloy sa ospital. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan ni Elijah sa kalsada ay tila isang tibok ng puso na puno ng pag-asa. Nang makarating sila sa silid ni Tatay Lito, sinalubong sila ng isang himala. Ang kanyang ama ay gising na, ang mga mata ay bukas at nakatingin sa bintana kung saan sumisilip ang sikat ng araw. Lumapit si Maribel at kinuha ang nanghihinang kamay ng kanyang ama. Tay, wala na sila. Ligtas na ang shop. Ligtas na ang lupa natin. Hindi na nila tayo masasaktan. Bulong niya, habang ang mga luha ng kagalakan ay tuluyan ng umagos sa kanyang mga pisngi. Marahang pinisil ni Tatay Lito ang kamay ni Maribel. Walang lumabas na salita sa kanyang mga labi. Ngunit ang liwanag sa kanyang mga mata at ang bahagyang pagtango ay sapat na para malaman ni Maribel na naintindihan nito ang lahat. Ang bawat sakripisyo ni Maribel ay nagbunga rin sa wakas. Lumipas ang ilang linggo at ang buhay sa kanilang maliit na bayan ay tila bumalik sa normal, ngunit mayroon ng bagong sigla. Ang shop ni Maribel ay muling binuksan at sa tulong ni Elijah, mas dumami ang mga kliyente nito mula sa lungsod. Ang mga lumang aklat ay patuloy na dumarating at bawat isa sa kanila ay binibigyan ni Maribel ng bagong buhay. Isang hapon, habang abala si Maribel sa pagtatahi ng isang napunit na Biblia, pumasok si Elijah. Hindi na ito ang kliyenteng malamig at malayo. Ngayon, ang kanyang mga mata ay palaging may hatid na init at pagkalinga. I have something for you, sabi ni Elijah habang inilalapag ang isang maliit na kahon sa mesa. Hindi ito alahas, kundi isang set ng mga pinakamasining at pinakamatitibay na kasangkapan para sa book restoration. Ang mga gamit na dati ay pinapangarap lamang ni Maribel. Elijah, masyado na itong marami. Pagtanggi ni Maribel, bagaman ang kanyang puso ay tila tumatalon sa tuwa. It's not just a gift, Maribel. It's an investment in the woman who showed me that even the most broken things can be made whole again. Seryosong sabi ni Elijah. Hinawakan nito ang kamay ni Maribel sa ibabaw ng mesa, isang hawak na puno ng pangako ng isang kinabukasang hindi na binuo sa kasinungalingan, kundi sa katotohanan at pagmamahal. Nagtama ang kanilang mga mata at sa sandaling iyon, naramdaman ni Maribel ang huling selyo ng kanyang paghilom. Ang kanyang kwento
ay hindi natapos sa isang marangyang kasal, kundi sa pagkakahanap ng sarili niyang lakas at sa pagkakaroon ng isang taong tunay na nagpapahalaga sa bawat pahina ng kanyang pagkatao. Sa labas, ang araw ay unti-unting lumulubog, nagbibigay ng gintong liwanag sa buong shop. Ang bawat aklat sa paligid ay tila nakangiti. Bawat salita ay may bagong kahulugan. Ang kadiliman ay lumipas na, at ang bukang liwayway na dala ng katotohanan ay narito na para manatili. Lumipas ang isang taon, at ang mga sugat na dati ay tila hindi na maghihilom ay naging mga pilat na lamang, mga paalala ng isang laban na matagumpay na nairaos. Ang munting shop ni Maribel ay hindi lamang muling nabuhay. Ito ay naging isang kanlungan para sa mga mahahalagang alaala ng kanilang bayan. Ang amoy ng sariwang pandikit at tuyong papel ay humahalo na ngayon sa bango ng kape na palaging inihahanda ni Elijah tuwing hapon. Ang hustisya ay dahan-dahang gumiling, ngunit ito ay naging matapat. Sina Marco at Lucy ay naharap sa sunod-sunod na kaso ng estafa at falsification of documents. Ang kanilang mga pangalan, na dati ay pilit nilang itinatampok sa karangyaan, ay naging simbolo ng babala sa lahat. Nawala sa kanila ang lahat, ang pera, ang ari-arian, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang kanilang dangal. Ang hiya na idinulot nila sa pamilya de la Cruz ay bumalik sa kanila nang higit pa sa kanilang inasahan. Sa loob ng malamig na rehas, doon nila napagtanto na ang binuo nilang tore ng kasinungalingan ay gawa lamang sa buhangin na madaling tinangay ng alon ng katotohanan. Napatawad na ba sila ni Maribel? Sa tuwing tinitingnan niya ang kanyang tatay Lito na masayang nagdidilig ng mga halaman sa kanilang munting hardin, nararamdaman ni Maribel ang isang uri ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng anumang paghihiganti. Ang pagpapatawad para sa kanya ay hindi nangangahulugang kinalimutan na niya ang lahat. Ito ay ang pagpili na huwag nang bitbitin ang bigat ng galit sa kanyang puso. Pinatawad niya sila dahil ayaw na niyang maging bilanggo ng nakaraan. Ang kanyang puso ay nakalaan na ngayon para sa mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Isang hapon, habang nililinis ni Maribel ang huling pahina ng isang sinaunang nobela, pumasok si Elijah. Hindi ito nagsalita. Sa halip ay tumayo lamang ito sa kanyang likuran at marahang ipinatong ang kanyang baba sa balikat ni Maribel. Naramdaman ni Maribel ang init ng katawan ni Elijah, ang marahang paghinga nito na tila isang oyayi sa kanyang pandinig. "You've done a great job, Maribel. Not just with the books, but with everything," bulong ni Elijah, habang ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa kamay ni Maribel na may hawak na pinsel. Humarap si Maribel sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay iilang pulgada na lamang ang layo. Sa mga mata ni Elijah, nakita ni Maribel ang isang kinabukasan na puno ng katapatan. Dahan-dahang inilapit ni Elijah ang kanyang mukha at idinampi ang isang matamis at matagal na halik sa noo ni Maribel. Isang halik na puno ng pangako at paggalang. Ang mahalagang aral na iniwan ng kwentong ito sa lahat ng nakinig ay simple lamang. Ang buhay ay parang isang lumang aklat. May mga kabanata na mapait, may mga pahina na punit-punit, at may mga bahaging tila hindi na natin kayang basahin dahil sa tindi ng sakit. Ngunit tandaan, tayo ang may hawak ng panulat. May kakayahan tayong ayusin ang mga punit, burahin ang mga maling salita, at sumulat ng isang bagong simula. Ang katotohanan ay maaring masakit sa simula, ngunit ito lamang ang tanging paraan upang tayo ay tunay na makalaya at makahanap ng tunay na kaligayahan. Sa huli, nahanap ni Maribel ang kanyang tunay na restoration, hindi ng mga aklat, kundi ng kanyang sariling kaluluwa. Ang kanyang kwento ay hindi natapos sa isang simpleng happy ending, kundi sa isang matatag na panimula ng isang buhay na puno ng kulay, katotohanan at pag-ibig.